Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ronron. Estudyante po ako dito sa Masbate sa kursong edukasyon. Next year, graduate na ako. Ako ang unang teacher sa angkan namin. Kaya pinagbubutihan ko talaga ang pag-aaral. Anemic po si mama. Kaya may mga araw na isusugod namin siya sa ospital para salinan ng dugo. Hindi naman fatal itong sakit ni mama. Mga 2 or 3 days lang, magaling naman siya. Ako ang laging naaatasang sumama sa kanya kasi yung mas nakakatanda kong kapatid ay busy na sa kani-kanilang trabaho. Isang beses, biglaan ulit naming sinugod si mama sa ospital. Before pandemic pa yon. Kaya yung pinasukan naming kwarto na dapat ay pang-4 na pasyente, kami lang ang tao nung araw na yon. Nung gumabi, galing ako sa labas dahil kumain ako ng hapunan. Medyo mahal kasi ang presyo sa mismong kantinong ospital. Kaya naghahanap ako ng mga karinderya sa may malapit. Pagbalik ko, nagising si mama. Sabi niya sa akin, palabasin ko raw yung naririnig niyang bata na kanina pa takbo ng takbo sa loob. Nagtaka ako kasi wala naman kaming ibang kasama doon sa loob. At saka sa pagkakaalam ko, bawal na bawal papasukin sa mga ospital ang minor. Kaya imposible yung sinasabi ni mama. Inisip ko na lang na dahil yun sa iniindang sakit ni mama, kung ano-ano na lang ang naririnig niya. Mga 9 po nung gabing yun. Nasa loob ako ng CR habang nagse-cellphone. Narinig ko na may tumatawa sa labas. Boses bata. Tumatakbo siya habang tumatawa ng malakas. Hindi nga nagsisinungaling si mama. Nagising din noon si mama kasi narinig ko siya na sumisigaw habang nakahiga. Nak, yung bata palabasin mo. Nagbuhos agad ako tapos lumabas. Muntik pa nga akong madula sa sobrang pagmamadali. Paglabas ko, wala naman yung bata. Kami lang ni mama talaga yung nasa loob. Sinabi ko yon sa naglilibot na nurse. Sabi niya, baka napagkamalan ko lang na bata yung mga dumadaan sa hallway. Madaling araw, kagagaling lang ng nurse na naglilibot sa ward namin. Binigyan niya ako ng gamot na ipapainom ko raw kay mama pagkatapos mag-almusal. Nakapikit na ako habang pinipilit na patulugin ang sarili nang marinig ko ulit yung mga tawa ng bata habang tumatakbo. Binuksan ko yung mata ko habang nakapatong pa rin yung ulo sa gilid ng kama ni mama. Kitang-kita ko po yung batang babae na pabalik-balik doon sa tapat ng pinto. Talagang natakot po ako noong makita ko yung bata. Nakaputi siyang damit. Medyo mahaba yung buhok niya. Tsaka walang itim yung mga mata niya. Purong puti lang po. Tumayo ako. Tumigil yung bata sa pagtatatakbo. Nginitian niya ako. Nagbabay sa akin saka tumakbo ulit palabas ng pinto. Mga 30 seconds po akong nakatayo doon. Tapos saka ko sinundan yung bata sa labas. Wala na. Walang tao sa hallway. Gusto ko sanang gisingin si mama kasi natatakot na talaga ako. Pero naisip kong baka nervyusin pa si mama. Gusto ko na sanang magpalipat ng oras na yun sa ibang ward. Doon sana kami sa may kasama kami. Kaso, hindi raw pwede, sabi nung nurse na kausap ko. Buti na lang, hapon ng sumunod na araw ay nakalabas na rin si mama. Hindi ko yata kaya na lumagi pa doon ng isa pang gabi. Kevin po ang pangalan ko. Isa akong sales assistant. Bali, itong mga isi-share ko, nito lang nakaraang taon nangyari. May girlfriend po ako. Jenny ang pangalan niya. Nagkakilala kami noong high school. Kaklase ko siya noong 4th year. Transfer siya.
At unang beses pa lang po na nakita ko siya ay na love at first sight talaga ako. Niligawan ko siya at bago kami gumraduate ay sinagot naman niya ako. Tumagal kami ng lampas 10 years. Sabay kaming gumraduate ng kolehiyo at sabay rin na nagkaroon ng trabaho. Bihira kaming mag-away. Hindi namin nalilimutan mag-date tuwing weekends. Kaya kahit 10 years na po kami noon, ay talagang para pa rin kaming nagliligawan. Kapag naiisip ko nga yung 10 years na yun, hindi ko maiwasang maiyak kasi alam ko na noon lang ako naging masaya sa buhay ko. Na-diagnose si Jenny ng leukemia mga 2012. Binigyan siya ng taning ng doktor na nag-diagnose sa kanya. Sabi nito, 5 years na lang daw ang ilalagi ni Jenny sa mundo. Pero hindi kami nawala ng pag-asa. Humingi ako ng advice doon sa pinsan ko na kumukuha rin ng kursong medicine. Sabi niya, almost 60% naman daw ng mga nagkakaroon ng sakit na leukemia ay gumagaling din kalaunan. Basta tamang medication lang. 4 years kaming pabalik-balik sa ospital. Matinding gamutan at kung ano-anong test ang ginawa kay Jenny para lang gumaling siya. Pero wala pa rin. Mga January 2017, hinang-hina na talaga siya. Lagi niyang sinasabi sa akin na kapag daw nawala na siya, pwede na akong maghanap ng bagong girlfriend. Hindi raw siya magagalit. Pero naniniwala pa rin po ako noon na gagaling si Jenny. Nagastos na nga namin yung ipon dapat namin para sa future. Mga unang week ng March, 3 months na siya noon sa ospital na hindi umuuwi. Bumalik muna ako sa bahay para magbihis at magpahinga. Sabi kasi ng mama ni Jenny, mga gabi na raw ako bumalik kasi sila muna ang magbabantay. Pagka-uwi ko, natulog ako buong maghapon. Halos kulang na rin kasi ang mga tulog ko sa ilang buwan na pagbabantay kay Jenny sa ospital. 5 p.m. Kumakain ako ng pansit at naghahanda sana para bumalik sa ospital nang may tumawag sa phone ko. Unknown number, pero sinagot ko pa rin. Nakilala ko agad yung boses. Si Jenny. Tinanong ko siya kung bakit siya napatawag, pero hindi po siya sumagot. Basta may sinabi lang siya. Sabi niya, lagi raw akong mag-ingat. Na mahal niya ako kahit ano man ang mangyari. Alagaan ko raw ang sarili ko, pati yung aso namin na si Choco. Habang nagsasalita si Jenny sa phone, ay ramdam ko na may parang malamig na yumayakap sa akin sa likod. Hindi ko na napigilan na umiyak nung time na yon. Matapos niyang mag-I love you, naputol na yung linya. Tinawagan ko ulit yung number pero laging napuputol yung linya. Masama na talaga ang kutob ko noon. Kaya nagbihis agad ako tapos pumunta na sa ospital. Patay na po noon si Jenny nang dumating ako. Mga 4 p.m. nang idineklara ng doktor na wala na siyang buhay. Muntik na akong mahimatay nang sabihin sa akin yon ng mama ni Jenny. Nang mahimasmasan ako at tumigil na sa pag-iyak, saka ko lang naalala na tumawag sa akin si Jenny mga alas 5 ng hapon. Na imposible pong mangyari kung alas 4 ng hapon siya namatay. Noon ko lang napatunayan na totoo talaga palang nagpapaalam ang mahal mo sa buhay bago sila mamatay. 6 years ago na rin yun nangyari. Tanggap ko na po na wala na talaga si Jenny. May bago na akong girlfriend ngayon. Next year ay ikakasal na kami. Madalas pa rin naman akong dumadalaw sa bahay nila Jenny. Doon ko kasi iniwan si Choco, yung aso namin. Siya na lang ang alaalang naiwan ni Jenny sa akin at sa pamilya niya. Hello mga kapasta. Sana mapasama itong kwento sa iniipon yung compilation. Matagal na po ako sa inyong nakikinig at isa talaga sa mga hiling ko sana ay marinig itong kwento ko
na ma-narrate sa YouTube ng paborito kong horror channel. Ako po si Samson. Sam na lang for short. 3 years na akong delivery rider sa isang food company dito sa Dagupan. Okay naman ang kitaan. Napag-aaral ko ang 2 anak kong elementary student at hindi naman kami kinungkulang sa pagkain araw-araw. Noong unang beses kong matutong magmotor, nahilig akong mag-rides kung saan-saan. Mura pa noon ang gasolina, di tulad ngayon. Kung sino-sino lang ang inaaya kong kasama. Ang sarap kasi ng hangin habang mabilis ang takbo mo sa motor, lalo na kapag gabi. Isang beses, sumemplang ako dahil sa asong bigla na lang tumawid sa kalsada. Dahil madilim yung parting yun ng daanan, hindi ko kaagad nakita. Huli na nang iliko ko yung manibela. Nabali yung paa ko. Fractured shin daw, sabi ng doktor. Sinimento yung paa ko. Halos 2 months din akong nagstay sa ospital noon. Galit na galit sila mama. Grabing sermon ang natanggap ko habang nakahiga ako sa kama ng ospital. Dahil nasa abroad si papa at saka si kuya nasa Maynila. Si mama lang ang nagbabantay sa akin habang nasa ospital. May isang gabi na naiwan ako doon na walang bantay. Umalis si mama saglit. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog nung gabing yon. Siguro dahil sa gamot na iniinom ko. Mga 11 PM siguro, napansin ko na may dumaan na nurse doon sa hallway. Nakaupo ako sa kama ng ospital. Medyo nakakapaglakad na rin kasi ako noong time na yon. Tinawag ko yung nurse. Itatanong ko sana kung anong oras ko ba dapat inumin yung dala ni mama na gamot. Baka kasi hindi ko na naman mainom yun sa tamang oras. Ang lakas ng boses ko. Pero hindi lumingon yung nurse. Diretso lang sa paglalakad. Mga 15 minutes ang lumipas. Dumaan ulit yung nurse. Tinawag ko ulit siya. Wala pa rin. Nainis na ako kasi alam ko naman na naririnig niya ako. Yung ibang nurse nga na tinatawag ko sumasagot agad. Nung 3 beses niyang pagdaan, tinawag ko ulit siya. Bingi talaga. Tumayo ako para sundan yung nurse sa hallway. May saklay ako noon. Kaya ko maglakad mag-isa. Iika-ika nga lang. Sinundan ko talaga yung nurse. Tinatawag ko pa. Medyo nilalakasan ko na rin ang boses ko. Walang ibang tao sa hallway. Kami lang. Pagliko niya doon sa may CR, sinundan ko pa rin siya. Pero nagtaka na ako. Kasi anong gagawin niya doon? Pabilis ng pabilis yung lakad ng nurse. Akala ko liliko siya sa CR ng mga babae. Pero hindi. Dumiretso lang siya. Dead end na yun. Pader na lang ang pupuntahan niya. Tumigil ako sa paglalakad nang mapansin ko na isang hakbang na lang, ibabangga na siya sa pader. Pero hindi yun nangyari. Tumagos po yung nurse sa pader. Tumingin ako sa likod ko. Naghanap ng ibang nakakita nung nasaksihan kong hindi kapani-paniwalang bagay. Bumalik na ako sa higaan ko. Grabe yung tibok ng puso ko. Nagpapawis na rin ako. Iyon kasi ang unang beses kong makakita ng multo. Dati hindi naman talaga ako naniniwala sa mga supernatural na nilalang. Pero pagkatapos ng experience na yon, naniniwala na ako. 5 months pa akong nag-rehab nung pa ako bago ako nakapaglakad ng maayos. Halos 1 year akong hindi sumakay ng motor. Pero nung madiskubre ko na pwede palang magamit sa pagtatrabaho ang motor, kinumbinsi ko ulit si mama na pahiramin ako ng pera pambili ng motor na gagamitin ko sa delivery. At ito na nga po, 3 years and counting na akong delivery rider. Mas maingat na ako ngayon sa pagmumotor. Ako po si Karen. 10 years na po akong nurse. Palipat-lipat lang ako sa iba-ibang ospital na pinapasukan. Usually kasi, nagre-resign ako kaagad kapag hindi ko feel yung workplace at medyo toxic yung mga katrabaho.
Pero dito sa pinaka-recent kong work, tumagal na ako ng 2 years. Mababait kasi yung mga boss namin dito, kaya nagstay na ako. Sa daming ospital na napasukan ko, halos lahat yun may bad experience ako na patungkol sa mga multo or maligno na naninirahan daw sa mga ospital. Totoo po yun. Siguro kasi dahil marami naman talagang namamatay na pasyente sa loob ng ospital. Marami sa kanila hindi pa ready na pumunta sa kabilang buhay. Kaya hindi natatahimik ang kaluluwa nila. Isa po talaga sa pinaka-memorable na experience ko ay noong unang taon ko sa pagiging nurse. 2012 ata yun o 2013. Hindi ko na matandaan ang exact year. Pero baguhan pa lang ako noon. Tumatambay lang ako sa office kapag break time. Minsan nakikitulog ako sa loob kasi lagi akong puyat sa paiba-ibang shift. Masama na talaga yung pakiramdam ko sa CR ng office namin. Kapag umiihi ako doon o nagbibihis, lagi kong nararamdaman na parang may nakatingin sa akin. Kahit mag-isa lang naman ako sa loob. Imposible namang may naninilip sa amin doon kasi chinek ko yung pader. Wala namang butas. Isang beses. Lunch break. Kakatapos ko lang kumain sa labas. Pumasok agad ako sa CR. Tapos chinek ko kung may dumi pa ako sa mukha. Habang ginagawa ko yon, napansin ko na may something akong nakikita sa salamin. May lalaking nakatayo sa likod ko. Lilingon sana ako para tignan kung nasa likod ko nga siya. Nang bigla akong maramdaman na sinabunutan niya ako at iginudgod doon sa lababo. Nalasahan ko agad ang dugo sa pumutok na labi. Pilit kong hinahawakan sa likod ng ulo ko kung nasaan yung kamay na sumasabunot sa akin. Pero wala akong maramdaman. Ang ginawa ko na lang po is kinapa ko yung cellphone ko na nasa bulsa. Tapos binato ko yung salamin. Nabasag yung salamin. Nawala din yung kung anong sumasabunot sa buhok ko. Pagtingin ko doon sa basag-basag na salamin, wala na yung lalaki. Lumingon pa rin ako, pero wala naman akong kasama sa loob. Alam ko nilak ko yung pinto at pag-check ko ulit, nakalak nga. Lumabas akong gulo-gulo yung buhok at sabog ang labi. Ginamot ng katrabaho ko yung dumudugo kong labi. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sabi niya, pati rin siya ay may nakikita rin minsan na gumagalaw sa salamin nung CR namin. Marami pa po sa amin ang naka-experience ng kung ano sa loob ng CR na yon. Umabot pa nga sa point na yung iba sa amin nakiki-CR na sa mga CR doon sa loob ng ward para lang makaiwas. Bago ako umalis sa ospital na yon, gumawa na ng bagong CR sa loob ng office. Ginawa na lang bodega yung dating CR na yon. Marami pa sana akong gustong i-share ng mga kababalagan na na-experience ko sa loob ng 10 years na pagiging nurse. Pero sa susunod ko na lang ikikwento. Magandang araw mga kapasta. Ako po si Kay. Sana ay mabasa ninyo itong pinadala kong story tungkol sa karanasan ko sa isang ospital dito sa amin. Nangyari po ito noong November 2020. Kasagsagan noon ng COVID. Kaya stricto talaga at kailangan ng social distancing. At dapat nakamask at face shield sa lahat ng lugar. Nakatanggap kami ni mama ng tawag na sinugod daw sa ospital si lolo. Tumaas ang blood pressure at nang magpa-BP sa health center, yun na, nirecommend ng nurse doon na dalhin na si lolo sa ospital. Bago kami makapasok hiningan pa kami ng rapid test para masigurong negative kami sa COVID. Naghintay pa kami ng 2 oras
para lang makasama si Lolo sa loob ng ospital. Pagdating pa namin doon, bawal pala ang dala-dalawang bantay. Isa lang daw sa amin ang pwedeng pumasok. Kasi mahirap na raw mag-contact tracing kapag may nag-positive na kung sino sa loob. Si Mama muna ang pumasok at ako naman doon na sa hallway naghintay. Nung time na yon konti lang ang tao na nakikita kong naglalakad sa hallway. Nasa ibang ward daw kasi ang mga tinatamaan ng COVID, kaya doon sa may sa amin ay konti lang ang tao. Pagkatapos kong bilahan si Mama ng makakain sa labas, nahiga ako doon sa may pandak na upuan ng hallway. 10 PM na yon. Nakatulog ako. Nagising lang ako nang marinig ko ang mabibigat na marcha ng sapatos. Agad akong tumayo. Sa una, hindi ko maintindihan kung ano yung nakikita ko. Pero nang mas inaninag ko kung ano yun, ay saka ko lang naintindihan. Mga sundalo. Napakaraming sundalo na nagmamarcha sa loob ng hallway ng ospital. Palapit sila ng palapit. May mga hawak pa silang mahahabang baril na may kutsilyo sa dulo. Naisip ko agad yung mga lumang pelikula tungkol sa World War II. Ganon yung mga baril na dala ng mga sundalo doon. Pigil ang hininga ko nang dumaan lahat ng sundalong yun sa harap ko. Ang lakas ng bawat yapak nila sa tiles ng ospital. Habang tinitignan ko sila, napansin ko na sobrang putla na mga mukha nila. Yung ilan, walang mata, walang kamay. May nakita pa nga ako na walang mga paa. Lumiko sila sa dulo ng hallway pero hindi na bumalik. Doon ko lang naramdaman na grabe pala yung tibok ng puso ko. Para akong tinatambol sa dibdib dahil sa nakita. Tinext ko si Mama. Kinwento ko yun. Sabi niya, baka dahil lang daw sa pagod kung ano-ano nang nakikita ko. Kinabukasan, dumating na rin sila tito at tita kaya nakauwi na ako. Nag-research talaga ako tungkol sa ospital na yon. May history pala kasi ang lupang pinagtatayuan ng ospital. Dati siyang base ng mga sundalong Hapon noong kasagsagan ng digmaan sa Pilipinas. Kalaunan, naging lugar siya na pagamutan ng mga sundalong nasugatan sa giyera. Marami raw sundalo ang nilibing sa paligid ng lugar dahil sa dami ng casualty nung giyera. Kalaunan pinatayuan na ng ospital yung lugar. Nagbantay pa rin naman ako doon kay Lolo. Ilang beses pa, pero umaga lang ako nagbabantay. Halos 1 buwan siyang naghirap sa ospital na yon. Pero kalaunan ay namatay rin si Lolo. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.